Repatriation ng mga OFW na apektado ng tensyon sa gitnang silangan at update sa nawawalang Pinoy seafarer sa Strait of Hormuz. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Bernard Olalia, OIC ng Department of Migrant Workers. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa kanila at sa mga nanonood po sa inyong programa. Alright, Yusek, sa gitna po ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, ano po yung kasalukuyang assessment ng Department of Migrant Workers sa kalagayan at kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers sa rehiyong ito? Ang ating pong mga OFW sa gitnang silangan ay humaharap ngayon sa iba't ibang pagsusubok at yung kanilang security at ginagarantiya offices po natin. Hello? Yes, Yusek. Yusek, ito naman sunod na tanong. Yeah, no? Opo, ayon sa anunsyo ni Pangulong Marcos Jr., may 2 chartered flights na inihahanda para sa mga OFW na nais nang umuwi. Ilan po yung naasang makikinabang dito at paano po pinipili o sino po yung mga uunahin sa mga flight na ito? Yeah, as we speak po, no, ang ating DMW Secretary, si Secretary Hans, ay lumipad na patungong gitnang silangan kagabi at siya po ay nasa isang bansa doon at kasalukuyan po niyang inaayos ang chartered repatriation flight ng maramihan nating mga OFWs, no, hindi po bababa sa 300 ang ating naka-charter at sila po ay dating ngayong weekend, no. Ang charter flight ayos natin, isa po manggagaling ng UAE, ang isa naman ay manggagaling ng KSA. Ito pong chartered flights na ito ay inayos po ng ating Department of Migrant Workers at OWA dahil po sa tugubilin ng ating mahal na presidente na tulungang makalikas at maripatriate ng ayos at secure ang ating mga OFWs mula po sa kaguluhan sa gitnang silangan. Okay, Yusek, pakipaliwanag din po yung detalye nitong chartered flight mula Riyadh na maghahatid sa mga OFW mula sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. Paano po yung isinasagawa ninyong koordinasyon sa mga bansang ito? Tama po yung nabanggit ninyo ng mga bansa, no? Ang una, sarado po yung airspace ng halimbawa ng Kuwait, ng Qatar, no? At dahil sarado po at may mga repatriates tayo po sa mga nasabing bansa, sila po ay ating itatawid, yung tinatawag nating land border crossing mula halimbawa sa Kuwait, meron tayong 50 na repatriates na tatawid dito papunta sa Riyadh sa Saudi Arabia, no? At sila po ay ating isasakay sa ating chartered flight, no? Ang importante dito, maliwanag po ang koordinasyon ng ating MWO at saka yung Philippine Embassy. 2 bansa ang ating pinag-uusapan, yung panggagalingan at yung pupuntahan. Kailangan may maayos na exit at saka entry permits na tinatawag, no? Yun po yung ating challenge ngayon. Tayo po yung nagfa-facilitate ng mga travel documents na yan para nang sa ganon, yung ating OFWs na lilipad mula sa bansa using the chartered flights ay magiging maayos po. Yusek, kagnay naman po ng chartered flight mula sa Fujairah sa United Arab Emirates. Ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DMW para matiyak ang ligtas at maayos na pag-uwi ng mga OFW mula Dubai? Ito pong sa Fujairah, ito po yung paliparan na libre at yung ating crisis management team ay nagpunta sa lugar na yan kasama ng hindi bababa po sa 300 na OFWs, no? Hindi ko lamang po for security reasons yung exact number, pero ang ating labor attaché ay kasama po dyan at naiayos na po natin, na-coordinate na natin sa bansang papaliparan nila yung kanilang documentation, maayos ang kanilang passport, yung tinatawag nating exit permit, at lahat po, yung hotel, food, and accommodation ay inayos na po natin at ready to fly out na po sila. Okay. Yusek, sa tala po, nasa mahigit 400 Pilipino na po ang nakauwi sa bansa mula nang magsimula nga itong tensyon sa gitnang silangan. Kaugnay po nito, ano po yung mga serbisyong tulong o reintegration assistance na inihahanda ng DMW para sa mga OFW na ito na pagdating nila dito sa Pilipinas? Meron po tayong tinatawag na full cycle reintegration kapag ang mga kababayan natin ay dumating.
through this repatriation na flights po mula sa gitnang silangan. Ano? Unang-una po yung dagdag kaalaman sa ating mga OFWs kung sila ay nagnanais na mag-upskill o reskill ng kanilang mga competencies. Tayo po ay may ugnayan sa TESDA upang palawakin pa yung kanilang kaalaman para nang sa ganon mas maganda pa yung kanilang trabaho makukuha at mapapaganda yung sitwasyon ng kanilang employment. No? Pangalawa, yung pong tinatawag natin na kaalaman at kabuhayan. No? Yung kabuhayan naman, ito po yung livelihood assistance natin. At ang DMW ay nakipag-partner halimbawa sa DTI na kung saan ang DTI ay magbibigay ng kapital sa mga kababayan natin na mainam at marunong sa mga financial literacy programs na atin ding ituturo sa ating mga OFWs. No? Pero pagdating po nila sa ating bansa, syempre, dahil sila ay humarap sa iba't ibang klase ng kaguluhan at trauma, sila po ay bibigyan ng psychosocial services. Kasama dyan ang DOH na magbibigay po ng mga health services sa kanila. Kung sila man ay may kasalukuyang medical issue, tayo naman po ay mag-endorse sa iba't ibang hospital at meron po tayong OFW hospital din na maaring magbigay ng medical services sa ating OFWs. Yung financial, yung livelihood, kasama ang DMW at OWA na siya ring magbibigay ng karagdagang pang-programa sa ating OFWs po. Yusek, may mga OFW din na naglakbay sa pamamagitan ng land border tulad ng mga nanggaling sa Israel at dumaan sa Egypt at mula naman sa Dubai dumaan sa Oman. Gaano po kahirap yung ganitong uri ng evacuation at paano ito pinangangasiwaan ng DMW? Yung ganyan pong mga land border crossing ay ating pong inaayos, no? May maayos na koordinasyon tayo at ang pinakasisiguro natin diyan, ligtas at secured po yung ating OFW. Kaya yung kukunin natin na bus, yung ruta, yung exit route, yung mismong lalabasan at pupuntahan ay inaaral po natin yan. May risk assessment tayo at may risk mitigation kung paano natin mapapadala doon sa pupuntahang bansa yung ating OFW ng ligtas at wala pong unforeseen events. No? Ang pinaka-importante rito, nakikipagtulungan po ang Department of Migrant Workers kasama ang ating mga well-off mula sa OWA, sa mga embahada at konsulada at sa host government upang mabigyan po tayo ng tunay at tamang impormasyon at magabayan po tayo sa ating paglalakbay tungo dito sa mga land border crossing na tinatawag po natin. Yusek, dumako naman tayo sa worst case scenario. Wag naman po sana, pero kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa Middle East, may nakaanda po bang contingency plans ang DMW para sa posibleng mas malaking bilang ng OFWs na kailangang i-repatriate? Sa ngayon po, yung ating crisis management plan ay pinaiiral na natin at ini-implement na natin. No? Under the crisis management plan, meron tayong team. Meron din tayong tinatawag na RRT, no? Na kung saan nagpadala na po ang Department of Migrant Workers mula dito sa central office at regional offices natin at sa ibang MWO, Migrant Workers Office, halimbawa, yung nasa New Zealand, pinadala na natin dyan po sa dagang human resources sa ating mga kasamahan na nangangailangan po sa mga panahon ngayon. Ang ating budget naman ay ating inaara at sinisigurado po natin ay suportado at sustentado ng tamang budget. No? Sa madalit salita, pag lumala po ang sitwasyon, nag-escalate, ika nga, handa po tayo, ang Department of Migrant Workers, at ayon po sa kautan at nating mahal na po tayong ilikas sila kung kailangan ilikas at bibigyan, pasulubungin natin at bibigyan natin ng reintegration program para manumbalik yung normal na kabuhayan po nila. Yusek, sa ibang usapin naman po, may update na po ba ang DMW kaugnay sa nawawalang Pilipinong seafarer sa Strait of Hormuz at ano po yung kasalukuyang estado ng search and coordination efforts? Yusek? Yung ating kababayan na sakay ng isang tugboat na tinamaan at siya po ay hello po, hello. Yon, yung ating kababayan po na tinamaan habang sakay ng tugboat at nagre-rescue ay ating pa pong hinahanap, no? Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kinauukulan, lalong-lalo na sa and authorities para makita po ng maayos yung ating OFW.
tayo po'y nakikipag-ugnayan din sa kanyang pamilya at actually binisita na po natin yung kanyang pamilya at lahat ng pangangailangan ng pamilya ay ating pong binibigay at binibigyan po natin sila ng monitoring updates na sa ganon maalam po sila sa kaganapang nangyayari. Sa ngayon, mahigit 7,000 yung ating OFWs na sinusubaybayan at minomonitor po dito po sa tinatawag nating Persian Gulf, sa Strait of Hormuz at sa karatig na dagat. Kaya po yung ating yung licensed manning agencies natin, ng mga ship owners ay atin ding minomonitor at pinagsasabihan natin at ginagabayan na i-monitor yung kanilang mga seafarers, tulungan kung may mga pangangailangan at ihingi po ng tulong dito sa DMW kung kinakailangan ng assistance mula po sa ating gobyerno. Okay. Yusek, balikan ko lang po yung nakawalan seafarer. No? Kumustahin po namin yung inyong coordination dun sa shipping company at sa mga otoridad dun sa rehiyon para matunton itong nawawalang Pilipino. Kumusta po yung kanilang update? Apo, ang ating pong nawawalang seafarer ay isang balik manggagawa ang kategorya niya, no? Kaya siya ay wala ng licensed manning agency, wala siyang agency na legal dito. Ang ibig pong sabihin, siya po ay may employer. Yung employer na yan ay nakausap na at kasalukuyan pong nakikipag-coordinate ang ating Migrant Workers Office para alamin pa yung mga karagdagang ginagawa para ma-recover or makita yung ating kababayan. So, maya't maya po, tayo nakikipag-ugnayan through our MWO doon sa ship owner para malaman kung ano na ang kinahinatnan ng ating nawawalang seafarer. Yusek, nabanggit nyo kanina na pinuntahan nyo na po yung pamilya nitong nawawalang seafarer. So ano po yung tulong na ibinigay ng DMW sa kanila or maibibigay pa at habang nagpapatuloy yung investigasyon at paghahanap sa kanya? Una pong tulong natin yung impormasyon, kinakailangang i-update po natin siya sa ating mga ginagawang efforts para ma-locate yung whereabouts ng ating nawawalang seafarer. Pangalawa, inaalam po natin kung gusto nilang mapunta dito sa Maynila at ayusin yung mga papeles kung sakaling gusto nilang mapunta doon. Pero siyempre ang challenge dyan ay kung paano po natin ililipad at tutulong naman po tayo kung sakali. No? Pangatlo siyempre yung financial assistance kung nangangailangan ng karagdagang tulong pinansyal, nandiyan po ang Department of Migrant Workers at OWA na handa naman sa lahat ng bagay. So lahat ng pangangailangan po ng pamilya ay ating pong ibibigay sa abot po ng ating kakaya. Alright. Now, with that being said, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang apektado pa din ng tensyon sa gitnang silangan. Yusek. Sa ating mga kababayan sa gitnang silangan, ang tagubilin ng ating host government dyan ay shelter in place. Ang ibig sabihin, kung non-essential po yung activity, wag muna kayong lumabas at ang importante ay yung inyong seguridad. Ngayon, may hotline 24/7 ang ating DMW at MWO, Plus 632-1348. Yan po yung hotline ng ating DMW na pwede po nyong kontakin 24/7 kung kayo ay may pangangailangan. Kami po sa Department of Migrant Workers, sa utos po ng ating mahal na presidente, ay handa pong tumulong 24/7 para po sa inyong kaligtasan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa update Undersecretary Bernard Olalia, OIC ng Department of Migrant Workers.